King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 661. Heaven's Son Battle Race. Isang tuloy-tuloy na ambon ang bumagsak sa looban. Nang pumasok siya sa Hidden Book Room, nakaramdam si Zhao Feng ng katahimikan na taliwas sa labanang nagpapatuloy sa Demigod Forgotten Garden. Ang Hidden Book Room ay isang maliit na silid ng aklat lamang, ngunit mayroon itong ilang daang aklat. Sinulyapan sila ni Zhao Feng, ngunit wala siyang nakitang mga libro ng kasanayan o teknik. Fate of an Emperor, Heaven Legacy Races Mystery, 10,000 Ancient Races Rankang, God Tribulations page. Nilaybot ng mata ni Zhao Feng ang mga lumang libro. Ang ilang mga ipinagbabawal na lihim sa labas ng mundo ay nakasulat sa mga libro. Maaaring may higit pang impormasyon ang mga aklat na ito kaysa sa 3 star na angkan ng True Martial Sacred Land. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangunahing materyales at impormasyon ng 3-star clans ay hindi bukas sa publiko. Bagamat mababasa ang mga aklat dito, may mga limitasyon. Una, wala sa mga libro ang maaaring alisin. Pangalawa, 50 libro lang ang kayang basahin sa isang araw. Hindi bababa sa 10 araw ang kinakailangan upang tapusin ang pagbabasa ng bawat libro. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa na ang Demigod Forgotten Garden ay bukas lamang ng kalahating buwan. Sino ang gustong gumugol ng 2/3 ng kanilang oras dito sa pagbabasa ng mga libro? Noong nakaraan, ang isang maliit na bilang ng mga tao ay gumugol ng ilang araw dito, ngunit bukod sa pagkuha ng ilang kaalaman, wala nang iba pa. Nako, madali akong mag-multitask, kaya dito na lang ako magbabasa. Hindi nagtagal ay gumawa ng desisyon si Zhao Feng. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay nagpapahintulot sa kanya na madaling mag-multitask, na nagpapahintulot sa kanya na magbasa habang binibigyang pansin din ang labanan para sa dugo ng Demigod. Sa kasalukuyan, tanging dugo ng Demigod ang nakakaakit sa kanya. Shua, Shua, Shua. Ang mga iniisip ni Zhao Feng ay nahati sa 3. Ang una ay nagbigay pansin sa dugo ng Demigod. Ang pangalawa ay nanatili sa Hidden Book Room at nagbasa ng mga libro, habang ang pangatlo ay nakatuon sa pag-unawa. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng iba kung ang isang tao ay talagang may oras upang linangin sa Demigod Forgotten Garden? Ang mga normal na henyo ay nag-iisip lamang kung paano makakuha ng mga kapalaran. Makalipas ang isang oras, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nag-scan sa bawat sulok ng Hidden Book Room, ngunit wala siyang nakitang anumang bagay na kainahinala. Bukod sa mga libro, may ilang nakatigil. Ang material ng stationery na ito ay hindi simple, ngunit dahil sa demigod intent, wala dito ang maaaring sirain o maalis. Hindi kaya walang kapalaran ang Hidden Book Room. Naisip ni Zhao Feng, ngunit ang mga libro mismo ay sapat na kawili-wili para kay Zhao Feng. Higit pa rito, marunong siyang magbasa habang nililinang at binibigyang pansin ang dugo ng demigod, kaya hindi ito pag-aaksaya ng oras. Kinokontrol pa ni Zhao Feng ang 2 tutubi upang mang-alap ng ilang mapagkukunan at kayamanan sa 100 Flower Garden. Nangangahulugan ito na ang mga iniisip ni Zhao Feng ay nahahati na ngayon sa 4, ngunit dahil siya ay nakabuo ng half-step king intent, hindi magiging mahirap para sa kanya na hatiin ang kanyang mga iniisip sa halos 100 ng sabay-sabay. Sa pag-uugali ng hindi ko dapat mawala ang kahit na ano, binasa ni Zhao Feng ang kapayapaan. Imbes na magbasa, parang pangungopya lang. Binuklat ni Zhao Feng ang mga libro at itinatak ang impormasyon sa kanyang isipan. Isang lumang libro ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. 10,000 Ancient Races Rankang. Ang aklat ay nagtala ng libu-libong mga lahi ng bloodline sa 10,000 ancient races. Maging ang mga pamana ng bloodline ni Meng Shi at Zhang Fan ay nasa loob nito. Ang bloodline ni Meng Shi ay nagmula sa Nightmare Race ng sinaunang panahon, at ito ay nasa ika-239 na pwesto. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga nang mabasa niya ang mga kakayahan ng Nightmare Race. Ang Nightmare Races ay may nakakatakot na kakayahan. Maaari silang pumasok sa mga panaginip ng iba at patayin sila. Sa isang panaginip, ang kapangyarihan ng Nightmare Races ay walang kapantay. Gayunpaman, ang kakayahang ito ay may mabibigat na limitasyon. Kahit papaano sa Demigod Forgotten Garden, wala masyadong tao ang matutulog.
Bilang karagdagan, habang pumapasok sa panaginip ng ibang tao, ang taong mula sa nightmare race mismo ay kailangang matulog din. Siyempre, ang tunay na napakapangit na karera ay ang pinakamataas na ranggo ng maalamat na mga lahi ng dugo. Una, ang Ancient Races. Nang mabasa ni Zhao Fang ang pamagat na iyon, nanginginig ang kanyang puso at dugo. Kahit ang kanyang God's spiritual eye ay bahagyang nanginag. Pangalan pa lang ay nagdulot ng pressure sa kanyang bloodline. Ang Ancient Races, ang pinakaperpektong lahi sa mundo. Kilala rin bilang True God Race, ngunit halos wala na sila pagkatapos ng Ancient Great Battle. Kapag ipinanganak ang isang tao sa lahi na ito, automatiko silang magkakaroon ng natural na katawan ng Demon God, na maihahambing sa katawan ng isang demigod. Kahit na ang isang tao ay hindi magtanim, sila ay magiging isang ancient god sa kanilang pagtanda. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malamig nang makita ang paglalarawan. Nakakatakot ang kapangyarihan ng isang demigod. Makikita iyon ng isa mula sa lahat ng kakayahan at himala ng demigod Forgotten Garden. Gayunpaman, lahat ng tao sa Ancient Races ay may natural na katawan ng Demon God noong sila ay ipinanganak, kaya kahit na ang mga katawan ng mga sanggol ay maihahambing sa isang demigod. Sobrang heaven-defying. Sa kabutihang palad, ang sinaunang lahi ay hindi pa lumitaw mula noon. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Ang nangungunang 10 karera ay lahat ay wala na o kasalukuyang nahaharap sa pagkalipol. Ang nararapat na banggitin ay ang Heaven's Legacy Race ay nireranggo din sa nangungunang 10. Sa katunayan, nasa top 5 pa ito. Heaven's Legacy Race, ang pinakamatalinong nilalang ng fan universe, at sila ay matutunton pabalik bago ang sinaunang panahon. Ang mas nakakatakot ay ang Heaven's Legacy Race ay minsang lumikha ng sandata ng malawakang pagkawasak na maaaring magwasak sa langit at lupa. Gumawa pa sila ng time machine. Gayunpaman, limitado lamang iyon sa mga alamat. Mukhang hindi simple ang sangay ng Heaven's Legacy Inheritance na pinasok ni Xin Wuang. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Una, ang Ancient Races. Pangatlo, ang Heaven's Legacy Race. Ikapito, ang Light Race. Ikawalo, ang Golden Crow Race. Ikasyam, ang Destruction Dragon Race. Ikalabinsyam, ang Spiritual Race. Naramdaman ni Zhao Fang na siya ay napakaliit pagkatapos basahin ang mga paglalarawan ng mga maalamat na lahi. Ang librong 10,000 Ancient Races rank ay punit-punit at hindi kumpleto. Hindi lahat ng karera ay naitala dito, at ang ilang paglalarawan ay hindi kumpleto. Hindi nagtagal ay natapos ni Zhao Fang ang pagbabasa ng librong 10,000 Ancient Races rank at napuno ng pagkamangha sa sinaunang panahon. Mahirap isipin kung anong uri ng mga alamat ang mayroon sa panahong iyon. Mabagal na lumipas ang oras, at nakalimutan na ni Zhao Fang ang paghahanap ng kapalaran. Sa halip, nahuhulog siya sa kaalaman. Kasama sa mga aklat na ito ang mga paksa ng heograpiya, kasaysayan, at marami pa, ngunit wala silang anumang bagay tungkol sa lakas. Gayunpaman, ang pagbabasa ng mga aklat na ito ay nagbigay daan kay Zhao Fang na maunawaan ng husto. Kaya totoo ang continent zones. Pagkatapos ng Kang Ocean ay isang continent zone. Ang isang 5-star superpower ay hindi kailanman lumitaw kahit nasa spiritual sacred lands o sa mga zone ng kontinente. Natutunan ni Zhao Fang ang isang hindi kapani-paniwalang sikreto. Ang Kang Ocean ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo sa fan universe. Hindi alam, si Zhao Fang ay nalubog sa pagbabasa. Siyempre, ang iba niyang mga iniisip ay gumagawa pa rin ng mga bagay-bagay. Ang isa ay naglilinang, na medyo simple, habang ang isa ay kumokontrol sa 2 tutubi upang subaybayan ang 100 Flower Garden at kumuha ng mga mapagkukunan. Ang pinaka-relax ay ang may maliit na pasang magnanakaw. Sa pamamagitan ng maliit na pasang magnanakaw, alam ni Zhao Fang kung ano ang nangyayari sa Heart Healing Palace. Halos kalahati ng mga henyo sa Heart Healing Palace ay sumuko na sa dugo ng demigod, at ang natitirang mga henyo ay pawang mga elite. Halos kalahati ay nagkaroon ng cultivation sa Great Origin Core Realm. Si Nan Gongsheng at Meng Shi ay pumasok sa isang pagkapatas. Kung laban lang ng dalawa, baka may napagdesisyonan na. Gayunpaman, ang banal na kapangyarihan ng dugo ng demigod ay nagpapataas ng kahirapan.
Kahit na ang isang tunay na hari ay haharap sa maraming presyon mula sa dugo ng demigod. Lumipas ang isang araw. Si Nan Gongsheng at Meng Shi ay parehong bahagyang pagod, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hamina, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumuko. Hanggat ang isa sa kanila ay sumuko, ang kabilang panig ay may mataas na pagkakataon na makuha ang dugo ng demigod. Hihihi, dahil hindi pa natatapos ang labanan ninyong dalawa, ako na ang bahala sa dugo ng demigod. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa itaas. Sinong nandyan? Ang mga ekspresyon ni Nan Gongsheng at Meng Shi ay bahagyang nagbago habang sila ay likas na tumangala. Ang may-ari ng boses ay sobrang malapit sa kanila at sa dugo ng demigod. Shua! Isang mainit na kabataan ang lumutang sa ibabaw ng dugo ng demigod at nagpalabas ng malakas na aura. Halika! Inabot ng mainit na kabataan at mabilis na dumaan sa gitna ng dalawang henyo patungo sa dugo ng demigod. Boom! Nang iwagayway ng mainit na kabataan ang kanyang kamay, tila nanginginig ang espasyo, at isang nagniningning na gintong liwanag ang pumaligid sa kanyang balat. Kung titingnang mabuti, ang buhok at balat ng binata ay kumikinang sa ginto. Mula sa malayo, para siyang Golden Sun War God. Huwag mo nang isipin iyon. Hinawakan ni Meng Shi ang lilang sungay at inutusan ang halimaw na hari na salakayin ang mainit na kabataan. Buksan. Ang mainit na kabataan ay hindi natakot. Para siyang Diyos ng digmaan na kulay ginto habang hinaharangan niya ang pag-atake gamit ang isang palad. Boom! Isang napakalaking golden shockwave at purple na nagninangas na kidlat ang tumawid sa kalahati ng Heart Hilang Palace. Napasigaw lahat sa kalapit na mga henyo sa gulat. Kapangyarihan ng labanan na maihahambing sa isang hari. Paano ito posible? Maging si Meng Shi ay bahagyang natulala. Dahil sa ilang mga problema sa kanyang kontrol, maaari lamang niyang gamitin ang 70% ng lakas ng Beast King. Gayunpaman, kahit na noon, ito ay masyadong nakakagulat. Ding! Nagpadala si Nan Gongsheng ng silver spatial crack na dumapo sa mainit na kabataan, ngunit ang tunog ng metal na hiyawan ay maririnig. Isang sugat ang naiwan sa balat ng mainit na kabataan, ngunit walang dugong lumabas. Aura ng 10,000 Ancient Races. Si Jiang Fan sa isang sulok sa isang lugar ay nakaramdam ng pressure sa kanyang bloodline. 10,000 Ancient Races, ika-78, ang Heaven Sun Battle Race. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mabituing mata ni Meng Shi. Nireranggo ang ika-78 sa 10,000 Ancient Races. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya o narinig man lang ang isang taong may top 110,000 Ancient Races bloodline. Ang nangungunang 100 sa 10,000 Ancient Races ay pawang mga pag-iral na lumalaban sa langit. Naramdaman ni Jiang Fan na ang kanyang bloodline ay pinigilan. Ang kanyang bloodline ay nireranggo lamang sa pagitan ng 3 at 400 sa 10,000 Ancient Races. Napakalayo niya sa Heaven Sun Battle Race. Ang nangungunang 100 sa 10,000 Ancient Races ay ibang-iba sa mga nasa ibaba ng top 100. Ang bloodline ng Heaven Sun Battle Race ay maaaring magbigay daan sa aking battle power na maihambing sa isang hari. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng mainit na binata. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Hinarang niya ang mga pag-atake ng isang halimaw na hari at Nan Gongsheng ng direkta. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng kalapit na mga henyo ng Sacred Land, nagpakita si Wen Luoan. Ang figure ni Wen Luo ay kumislap, at ang kanyang kamay ay itinulak pababa. Sa ilalim ng bloodline aura ng top 110,000 Ancient Races bloodline, maging ang dugo ng demigod ay nanginginig at pinaghigpitan. Ang mainit na kabataan ay winalis ang kanyang gininto ang kamay at sinunggaban ang dugo ng demigod. King of Gods, Kabanata 662. Pagpasok sa Great Origin Core Realm. Bumalik sa Hidden Book Room. Heaven Sun Battle Race, ika-78 na nireranggo sa 10,000 Ancient Race. Isang maalamat na bloodline. Si Jiao Feng ay natigilan sa tunay na lakas ng mainit na kabataan. Nabasa na niya ang 10,000 Ancient Races rankings, kaya alam niya kung gaano katikat ang bawat isa sa nangungunang 100 bloodlines. Sa puntong ito, karamihan sa kanyang atensyon ay inilagay sa Heart Hilang Palace.
Ang mainit na kabataan ay bumaba mula sa langit na parang gininto ang Diyos ng digmaan na may kapangyarihang labanan na maihahambing sa isang hari. Si Nan Gongsheng at Meng Shi ay nasa isang araw na walang tigil at pagod. Wala sila sa kanilang peak. Higit pa rito, ang paglaban ng dugo ng demigod ay mas mahina kaysa dati dahil sa pag-aaway ng dalawang henyo. Sa kritikal na sandali na ito, ang mainit na kabataan ay pumasok. Masasabing siya ay naghihintay. Weng. Nanginginig ang dugo ng demigod sa pagkakahawak ng gintong palad. Nagradiated ito ng surge of power, pero hindi na ito kasing lakas ng dati. Si Wen Luan ay hindi gumagalaw habang ang kanyang balat at buhok ay kumikinang sa ginto. Ang aura ng isang 10,000 ancient races bloodline ay nagpayanig sa puso ng mga henyo sa loob ng Heart Healing Palace. Halika. Wen Luan ay parang furnace habang hawak nito ang dugo ng demigod at dahan-dahan itong inilipat patungo sa kanyang interspatial ring. Gayunpaman, ang dugo ng demigod ay mayroon pa ring sariling kamalayan, kaya nagpumiglas ito. Kung ang patak ng dugong ito ay madaling maalis, kung gayon ang spatial movement ni Zhao Feng o ang spatial technique ni Nan Gongsheng ay matagal nang nagtagumpay. Gayunpaman, mas mahusay ang ginawa ni Wen Luan kaysa kina Nan Gongsheng at Meng Shi. Nagawa niyang hawakan ang dugo ng demigod. Ginawa niya ang lahat habang sinusubukan niyang ilipat ang dugo ng demigod patungo sa kanyang interspatial ring. Huwag mo nang isipin iyon. Paano siya hinayaan ni Nan Gongsheng at Meng Shi na gawin ang gusto niya? Pinakawalan nila ang kanilang mga atake. Nang makita iyon, kinailangan ni Wen Luan na harangan ang pag-atake ng halimaw na hari at ang laslas ni Nan Gongsheng. Boom! Ang kapangyarihan ng sagupaan ay maihahambing sa isang hari habang ang isang napakalaking shockwave ay tumawid sa kalahating milya. Walang ibang tao sa loob ng 20 yarda ng lawa. Ding! Isang maliit na marka ang naiwan sa leeg ni Wen Luan, at sa pagkakataong ito, umagos ang dugo. Ang mainit na kabataan ay dumaing nang ang gintong liwanag ay sumikat mula sa pinsala at nagsimulang gumaling. Ang bilis ng pagbawi ng top 100 bloodlines ay nalampasan ang iba. Umalis. Ang mainit na kabataan ay tumama mula kay Nan Gongsheng ng direkta, pagkatapos ay tumalon sa hangin. Kung nakuha niya ang dugo ng demigod, sulit ito kahit na kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Bumalik ka dito. Nang ang mainit na kabataan ay lumipad palabas ng 7 o 8 yarda, isang pilak na figure ang kumislap kasabay ng kaguluhan sa kalawakan. Chen Kun Sword. Ang pilak na figure ay si Nan Gongsheng, at naging sanhi siya ng bahagyang panginginig ng langit at lupa habang siya ay naglaslas gamit ang nakakatakot na armas. Tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo ng Sacred Land. Sa talento ni Nan Gongsheng, hindi niya hahayaang umatras si Wen Luan nang hindi nasaktan. Binigyang pansin ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw. Walang nakapansin sa isang malabo at malabong Eye of Heaven na lumitaw pagkatapos ay mabilis na nawala. Bam! Ang gininto ang kamao ng mainit na kabataan ay nabasag sa Chen Kun Sword at ang kanyang figure ay nanginginig, halos pinayagan ang dugo ng demigod na tumakas. Ang kapangyarihan ng Chen Kun Sword ay masyadong nakakatakot, kahit na sa kabila ng katotohanan na magagamit lamang ni Nan Gongsheng ang kaunting lakas nito. Boom! Bago pa makatayo ng maayos ang mainit na kabataan, ang mahabang buhok na natatakpan ng parang panaginip na liwanag ay nakapulupot sa kabilang kamay niya, na nakahawak sa dugo ng demigod. Whoosh! Nagtagumpay ang dugo ng demigod na kumawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mainit na kabataan. Weng! Matapos tumakas ang dugo ng demigod, lumutang ito sa hangin at nagsimulang umungol. Bago makapag-react ang tatlong henyo. Whoosh! Lumipad sa ere ang dugo ng demigod, na parang hindi na makayanan ang pagpapahirap ng tatlo. Sundan mo. Si Nan Gongsheng ang pinakamabilis na nag-react nang siya ay naging silver streak at hinahabol ang dugo ng demigod. Sumunod ang mainit na kabataan, ngunit hindi siya nagbitiw. Ilang sandali lang ang nakalipas, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkuha ng dugo ng demigod. Kailangan niyang aminin na minamaliit niya ang lakas ni Nan Gongsheng. Ang lakas panlaban ni Nan Gongsheng ay maihahambing din sa isang hari, at ang talento ng kanyang spatial spiritual body ay hindi nasusukat. Bilang karagdagan, si Meng Shi ay may isang halimaw na hari,
at siya ay maihahambing sa isang hari mismo. 3 king level na kahanga-hanga. Ang mga henyo sa Heart Hilang Palace ay nakatingala lamang sa 3 figure, at ang ilan sa kanila ay sumunod sa likuran. Meow meow. Ang maliit na figure ng pas ang magnanakaw ay kumislap at sumunod sa 3 kababalaghan. Tama iyan. Sundan mo si Mengshi. Puri ni Zhao Feng. Nakaupo si Mengshi sa likuran ng Beast King, at ang kahangahangang aura nito ay nagpapahintulot sa lahat na madaling madama ito. Karamihan sa mga nag-iisip tungkol sa dugo ng demigod ay sumunod din sa kanya. Shua. Pagkatapos ay ibinalik ni Zhao Feng ang karamihan sa kanyang atensyon sa Hidden Book Room. Ngayong lumipad na ang dugo ng demigod, magiging mas masalimuot ang sagupaan sa pagitan ng 3 king prodigy. Hulaan ni Zhao Feng na ang labanan para sa dugo ng demigod ay hindi magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon. Hanggat nakuha ng isa sa 3 ang dugo ng demigod, ang 2 pa ay malamang na magsasama-sama at aatakehin ang huli. Sa loob ng Hidden Book Room, multitask si Zhao Feng. Sabay niyang nilinang at nagbasa ng mga libro. May panuntunan ang Hidden Book Room na 50 libro lang ang mababasa bawat araw. Mabilis na natapos ni Zhao Feng ang pagbabasa ng 50 libro. Nang sinubukan niyang kunin ang ika-51, nagkaroon ng malakas na pagtutol. Nangangahulugan iyon na maaaring gumamit si Zhao Feng ng mas maraming enerhiya upang linangin at kontrolin ang 2 tutubi. Ang lakas ng labanan ng 2 tutubi ay halos maihahambing sa isang kalahating hakbang na hari, at maaari silang umatras mula sa karamihan ng mga panganib. Ang 2 tutubi ay babalik tuwing 2 araw upang ibigay ang lahat ng mga yaman at kayamanan na kanilang nakalap. Ang mga kayamanan sa 100 Flower Garden ay mas marami pa kaysa sa Purple Smoke Lake. Inayos ni Zhao Feng ang mga samsam ng digmaan mula sa 2 tutubi. Ang mga tutubi ay isang kakaibang sanga ng sangkatauhan, medyo katulad ng mga sirena. Kahit na walang ginawa si Zhao Feng sa kanyang sarili, ang mga kayamanan na nakalap mula sa 2 tutubi ay masagana. Scarlet Fire Lotus. Sky Limit Ginseng. Magaling. Tuwang-tuwa si Zhao Feng nang damapo ang kanyang mga mata sa 2 kayamanan. Ang halaga ng 2 halaman na ito ay hindi mas mababa sa Purple Scaled Grass. Ang Scarlet Fire Lotus ay naglalaman ng purong apoy na maaaring magpapataas ng pangunawa at paglilinang ng Scarlet Fire. Eksaktong kailangan ng Scarlet Destruction Purple Lightning ni Zhao Feng ang Scarlet Fire power na ito. Kung ang kapangyarihan ng Scarlet Fire ay maaaring pagsamahin sa kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning, ang kapangyarihan ng Destruction ay magiging mas malakas, at ang burning effect ay magtatagal ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang Sky Limit Ginseng ay isang kayamanan na maaaring magpapataas ng True Yuan. Ito ay lubos na angkop para sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Gamit ang Sky Limit Ginseng na ito, dapat akong makalusot sa Great Origin Core Realm, at ang Scarlet Fire Lotus ay maaaring magpataas ng aking pangunawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Napaisip si Zhao Feng. Dahil ang Sky Limit Ginseng ay maaaring makatulong sa pagtaas ng cultivation kaagad, kailangan itong gamitin ng may pag-iingat. Gayunpaman, naisip ni Zhao Feng na, dahil nakabuo na siya ng Crystal Core, naiintindihan niya ang King Intent, at ang kanyang estado ng pag-giral ay halos kapantay ng Kings, ang Great Origin Core Realm ay hindi dapat magbigay ng anumang issue sa kanya. Sa pag-iisip hanggang doon, kinain niya ang Sky Limit Ginseng. Ang enerhiya sa loob ng Sky Limit Ginseng ay napakalakas. Kailangan ng normal Origin Core Realms para gumawa ng mga espiritual na table task o gupitan muna ito sa mga bahagi. Gayunpaman, kinain ito ni Zhao Feng nang walang pag-aalala. Isang nangingibabaw na pinagmumula ng enerhiya ang bomb-alot sa katawan ni Zhao Feng. Ang normal sovereigns ay nanganganib na sumabog, ngunit sa halip ay nakaramdam ng init si Zhao Feng. Pinaikot niya ang kanyang half-step King Intent at madaling na-control ang enerhiya, pinagsama ito sa kanyang Crystal Core. Makalipas ang kalahating araw, ang enerhiya ng Sky Limit Ginseng ay madaling na-stabilize ni Zhao Feng. Bagong araw iyon, kaya ipinagpatuloy niya ang multitasking sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro at paglilinang. Ang pagbabasa ay simple, at ang 50 aklat na pang-araw-araw na limitasyon ay natapos kaagad. Sa kabilang banda,
Nagbago ang sitwasyon sa dugo ng demigod. Ang dugo ng demigod ay nawala kahit papaano. Ito ay masyadong maliit at masyadong mabilis. Napakahirap na makahanap ng isang patak ng dugo sa Demigod Forgotten Garden. Ang tatlong King Prodigies at ang iba pang mga henyo ay halatang hindi susuko. Ibinigay nila ang lahat upang subukang hanapin ito. Kahit na ang dugo ng demigod ay nawala, ang tatlong King Prodigy ay maaaring tansyahin ang tinatayang lokasyon nito. Ang mga henyo na nakapasok sa Demigod Forgotten Garden ay lahat ay may hindi mabilang na mga pamana ng bloodline at mga lihim na pamamaraan, at sa wakas ay nahanap na nila ang dugo ng demigod. Whoosh! Ang dugo ng demigod ay kumislap sa isang dahon. Sundan mo. Matapos marinig ang balita, itinuloy ito ng tatlong alilanghari. Sa pagkakataong ito, lumipad ng mahabang panahon ang dugo ng demigod bago pumasok sa malamig na sementeryo. Ang libingan na ito ay nasa sulok ng Demigod Forgotten Garden, at ito ay patay-tahimik. Walang nabubuhay na nilalang dito, ilang libingan at libingan lamang. The Messy Graveyard. Ang mga tandang ay nagmula sa ilan sa mga henyo, si Zhao Fang ay nagpapansin din. Ang Messy Graveyard ay isang ipinagbabawal na lugar sa Demigod Forgotten Garden. Alam ng maraming henyo kung aling mga lugar ang ipinagbabawal sa Demigod Forgotten Garden. Alam din ni Zhao Fang kung gaano kakilakilabot ang Messy Graveyard. Hindi marami ang gustong pumasok dito. Una, ang Messy Graveyard ay lubhang mapanganib, at mayroong maraming makapangyarihang multubangkay at espirito ng puot doon. Higit pa rito, ang ilan sa kanila ay mga hari. Pangalawa, literal na sementeryo lang ang Messy Graveyard. Wala doon. Higit pa riyan, may natitira pang sumpa sa libingan. Kung ang isa ay hindi nag-iingat, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Sa madaling salita, ang Messy Graveyard ay katulad ng Forbidden Ground of 800 Graves, 1,000 beses lang na mas mapanganib. Whoosh! Lumipad ang dugo ng demigod sa Messy Graveyard. Ang ilan sa mga henyo ay nag-alinlangan, ngunit ang tatlong King Prodigy ay lumipad ng hindi man lang huminto. Sa puntong ito ang ikalimang araw na pumasok si Zhao Fang sa Hidden Book Room. Sa loob ng 5 araw na ito, nabasa ni Zhao Fang ang kalahati ng mga libro, at lubos niyang naabsorb ang enerhiya sa Sky Limit Ginseng at ang mga labi ng Immortal Springs Wine. Maagang yugto ng Great Origin Core Realm. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Half-Step King Intent para kontrolin ang kanyang True Yuan. Ang Crystal Core ay naging mas makapal na bilog. Gaya ng inaasahan, ang Great Origin Core Realm ay hindi nahirapan kay Zhao Fang. Nakalusot siya sa sandaling matugunan ang kinakailangang dami. Dahil nabuo ko na ang aking Crystal Core, ang pagpasok sa Great Origin Core Realm ay hindi talaga nagpapataas ng aking lakas. Bulong ni Zhao Fang. Sa kabaligtaran, mas inaabangan niya ang Scarlet Fire Lotus, na makakatulong sa kanya na maunawaan ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Habang naglilinang siya ay nagbabasa pa rin siya ng mga libro. Binaliktad niya ang pabalat ng libro sa kanyang kamay at biglang tumibok ang kanyang puso. The Eight Great God Eyes. Ang aklat na ito ay inilagay sa isang sulok ng silid noon at hindi nakakuha ng espesyal na atensyon. King of Gods, Kabanata 663. Alamat ng mga mata ng ninuno. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Bahagya siyang napatulala habang nakatingin sa manipis na libro. Hindi niya akalain na ang Hidden Book Room ay maglalaman ng kaalaman tungkol sa Eight Great God Eyes. Gayunpaman, ang aklat ay napakanipis, at walang gaanong nilalaman dito. Hindi ito isang makapal na libro tulad ng 10,000 Ancient Races Rankang, na mayroong kompletong buod ng mga partikular na karera. Ganunpaman, pinasaya nito si Zhao Fang. Ang kanyang kaliwang mata ay malamang na ang ika-9 na God's Eye. Sa ganitong saloobin, dahan-daang binuksan ni Zhao Fang ang libro. Pagkatapos ng kaguluhan at paglikha ng Fan Universe, nalikha ang Eight Great God Eyes. Si Zhao Fang ay lubos na naakit sa nilalaman nito. Ayon sa aklat, ang Eight Great God Eyes ay natatangi lahat, at sila ay namuno sa langit at lupa. Dahil natatangi ang mga ito, ang Eight Great God Eyes ay hindi nireranggo sa 10,000 Ancient Races, kung hindi, bawat isa sa kanila ay ranggo sa top 10 o 20. Naunawaan ni Zhao Fang ang ibig sabihin nito.
Ang 8 Great God Eyes ay masyadong kakaiba, at sila ay nauugnay sa fan universe mismo. May kaugnayan din sila sa 10,000 ancient races sa ilang paraan. Sinuri ng aklat ang kapangyarihan ng 8 Great God Eyes. Ang 8 Great God Eyes ay mga alamat kahit para sa mga demigod. Ang 8 Great God Eyes ay ang Samsara God Eye, God Eye of Space-Time, God Eye of Life, God Eye of Death, God Eye of Destiny, God Eye of Destruction, at dalawang iba pa. Hindi mahirap makita ang mga kakayahan ng bawat mata mula sa kanilang mga pangalan. Ang 8 Great God Eyes ay nauugnay lahat sa pundasyon ng fan universe. Ang Samsara, Space-Time, at Destiny ay pawang malalim at mastiko. Ang God Eye of Space-Time ay kumakatawan sa ganap na kontrol sa space at time. Nakatuon si Zhao Feng sa pagbabasa tungkol sa 8 kakayahan ng 8 Great God Eyes. Sa katotohanan, karamihan sa mga kakayahan ay hula. Binigyang pansin ni Zhao Feng ang mga kakayahan ng God Eye of Death. Anumang bagay sa harap ng God Eye of Death ay mawawalan ng kontrol sa kanilang buhay, kahit na sila ay nasa Heavenly Divine Realm. Nanlamig ang puso ni Zhao Feng nang makita niya ito. Sa huling chapter ng 8 Great God Eyes, nakita ni Zhao Feng ang ilang salita, Supreme Ancestor Eye. Malamang, kapag nagtipon ang 8 Great God Eyes, maaari nilang ipatawag ang Supreme Ancestor Eye, na maaaring muling likhain ang mga batas ng universo. Supreme Ancestor Eye. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Gayunpaman, kapag nagbukas ang Supreme Ancestor Eye, lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho. Tila, lahat ng bagay sa mundo ay dream of the fan universe. Kapag nagbukas ang Ancestor Eye, ang pangarap ay masisira. Nanlamig ang mga buto ni Zhao Feng nang magbasa siya hanggang doon. Ito ay napakaganda. Panaginip lang ang lahat sa mundo, at kapag nabuksan ang Supreme Ancestor Eye, ang panaginip ay masisira. Siyempre, alamat lang iyon. Mula nang likhain ang fan universe, ang Supreme Ancestor Eye ay hindi kailanman lumitaw, at ang 8 Great God Eyes ay hindi pa ito tinawag. Ang libro ay mayroon ding mga hula tungkol sa ika-9 na God's Eye. 9 ang final number. Dapat ay nasa fan universe pa rin ang ika-9 na God's Eye. Baka kapag nagtipon lahat ng 9 na God Eyes, iyon ang magpapatunay sa pagkakaroon ng Supreme Ancestor Eye. Ito ang pagtatapos ng 8 Great God Eyes. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng. Ang 8 Great God Eyes ay masyadong misteryoso, at tila sila ang namuno sa lahat. Si Zhao Feng ay hindi pa nakakita ng sino mang may God Eye. Kahit ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay hindi pa. Matapos basahin ang 8 Great God Eyes, kinalma ni Zhao Feng ang sarili at binuksan ang susunod na libro. 4 o 5 araw pa ang kailangan para basahin ang bawat libro. Ang layunin ni Zhao Feng ay basahin ang lahat ng mga libro sa Hidden Book Room. Wala pang nakagawa nito dati. Nagkaroon ng maraming kapalaran sa Demigod Forgotten Garden, ngunit ang Hidden Book Room ay naglalaman lamang ng kaalaman. Higit pa rito, karamihan sa kaalamang ito ay naitala na sa ibang lugar sa True Martial Sacred Land. Walang sino man maliban kay Zhao Feng ang handang gumugol ng 2/3 ng kanilang oras sa pagbabasa. Nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, kaya madali siyang makapag-multitask. Higit pa rito, pagkatapos talagang huminahon, talagang interesado si Zhao Feng sa mga libro. Sa sumunod na 2 araw, habang binabasa niya ang mga libro, ginamit din ni Zhao Feng ang Scarlet Fire Lotus para maunawaan ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang kanyang king intent ay nadagdagan ang kanyang bilis ng pag-unawa. Sa ika-7 araw pagkatapos pumasok sa Hidden Book Room, naintindihan ni Zhao Feng ang 20 hanggang 30% ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Weng! Ang isang tipak ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay hinaluan ng Purple Destruction Wind Lightning. Ngayong naintindihan ko na ang 20 hanggang 30% ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ang mga normal na half-step na kings ay hindi ko talaga katugma. Bulong ni Zhao Feng. Hindi lamang makapangyarihan ang Scarlet Destruction Wind Lightning, mayroon itong mahabang epekto ng pagkasunog. Nangangahulugan iyon na ang pinsala mula sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay tataas ng ilang beses. Naniniwala si Zhao Feng na, kung muli niyang makilala si Lei Xin, magkakaroon siya ng kalamangan kahit na sinalungat siya ng huli.
Sa totoo lang, kung ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kalamangan, ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques, para salakayin si Lei Xin, ang huli ay walang pagkakataon. Gayunpaman, gusto pa rin ni Zhao Fang na magtipid ng kaunti sa kanyang lakas. Dahan-dahang lumipas ang oras, at binigyang pansin ni Zhao Fang ang nangyayari sa Messy Graveyard. Sa Messy Graveyard, Miao. Isang maliit na pas ang magnanakaw ang nagtago sa isang sulok at lubhang maingat. Ang malabong gininto ang demigod ay lumulutang sa itaas ng isang malaking libingan. Wala sa tatlong King Prodigy ang sumuko. Ang malaking libingan ay 100 yarda ang lapad, at ito ay nasa pinakagitna ng Messy Graveyard. Malamig ang Messy Graveyard at laging natatakpan ng dilim. Marami ring sumpa dito. Ang malalakas na espiritu ng puot ay paminsan-minsang lumulutang sa hangin at ibinuka ang kanilang mga bibig. Ang ilan sa kanila ay mga hari o emperor noong sila ay nabubuhay pa. Kung ito ay isang normal na henyo mula sa Sacred Land, kahit na makalabas sila ng buhay, mawawalan sila ng isang layer ng balat. Sa kabutihang palad, ito ang maliit na pas ang magnanakaw. Ang sinuman sa iba pang mga alipin ay namatay na sa mga sumpa o sa mga espiritu ng puot noon pa man. Bulong ni Zhao Fang. Sinabihan niya ang maliit na pas ang magnanakaw na bantayan ang dugo ng demigod dahil inaasahan niyang magkakaroon ng magulong sitwasyon. Miao. Tila sumanib sa dilim ang aura ng munting magnanakaw na pusa. Hawak nito ang Shadow Kill Imperial Dagger sa kamay nito. Isa itong sagradong bagay ng Dao of Assassination, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay kasalukuyang katulad ng Lord of Darkness. Kapag ang mga sumpa ay lumapit dito, sila ay gumuho. Boom! Boom! Bam! Ang sagupaan ng tatlong King Prodigy ay umabot sa isang kahanga-hangang antas, at maging ang kapangyarihan ng mga sumpa sa malapit ay itinulak palayo. Bukod sa tatlong King Prodigies, mayroon ding maliit na bilang ng iba pang mga henyo sa Messy Graveyard, tulad ng ilan sa iba pang nangungunang 10 henyo at ang mga may kakaibang bloodline o kakayahan na maaaring itulak palayo ang mga demonyo at multo. Kasama nila si Zhang Fan. Ang aura mula sa kanyang 10,000 Ancient Races bloodline ay sapat na para itulak ang kapangyarihan ng mga sumpa. Ang ilang mga henyo ng Wicked Path na nag-specialize sa mga ghost corpses ay maaari ding mabuhay sa Messy Graveyard ng ilang sandali. Bukod sa kanila, ang ibang mga henyo ay hindi man lang nakaligtas sa Messy Graveyard. Ang ilan ay tumakas ng buhay, at ang iba ay napatay. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapalad na hindi siya bahagi ng mga ito. Ang perpektong pagkakataon ay kapag ang tatlong King Prodigy ay pagod habang ang kamalayan ng dugo ng demigod ay mas mahina. Nagplano si Zhao Fang. Gayunpaman, kapag ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa antas ng tatlong King Prodigy, halos mayroon silang walang limitasyong dami ng enerhiya. Pagkatapos ng lahat sila ay nakatayo sa pinakatuktok ng Great Origin Core Realm. Ang Great Origin Core Realm ay kumakatawan sa pagbabago sa dami ng True Yuan. Hindi lamang mas madaling maabsorb ng mga nasa Great Origin Core Realm ang Heaven Earth Yuan Chi, maaari din nilang ipatawag ang kapangyarihan ng Heaven and Earth. Pagkaraan ng isa pang araw, ang dugo ng demigod ay nagawang makatakas mula sa tatlong King Prodigy at lumusong sa malaking libingan. Ang libingan sa pinakasentro ng Messy Graveyard. Ang mga ekspresyon ni Nan Gongsheng, Meng Shi, at Wen Luan ay nagbago ng malaki. Ang sentrong libingan ay talagang isang bawal na lugar sa loob ng isang bawal na lugar. Sa nakaraan, karaniwang walang sino man ang nakatakas mula dito. Siyempre, bihira ang sinumang nang ahas na pasukin ito noong una. Bukod sa ang katunayan na ang Messy Graveyard ay lubhang mapanganib, walang gaanong kapalaran doon. Sundan. Ang mainit na kabataan ay huminto sandali bago mabilis na humabol. Tiwala siya sa kanyang 10,000 Ancient Races bloodline. Shua. Mas mabilis pa sa kanya ang isang silver flash na pumasok sa center tomb. Tulad ng inaasahan kay Nan Gongsheng. Tumingin si Zhao Fang sa mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ayon sa kanyang pagsusuri, si Nan Gongsheng ang pinakamalakas sa tatlo. Hindi siya umasa sa isang 10,000 Ancient Races na bloodline o ilang Beast King. Si Nan Gongsheng ay bumuo ng King Intent, at ang kanyang cultivation ay halos nasa Void God Realm.
Ang kanyang talento sa space at ang kanyang mga diskarte sa labanan ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Ang kanyang spatial spiritual body ay nadagdagan din ang kanyang pagiging tugma sa langit at lupa. Ang lakas ng mga henyo sa pagkakataong ito ay ang pinakamalakas sa loob ng libu-libong taon. Kaya nating maglakas loob na pumasok sa mga bawal na lugar. Si Meng Shi ang pangatlo na pumasok sa libingan. Wen Luan. Habang gumagalaw si Meng Shi, nagpadala siya ng mensahe sa mainit na kabataan. Ano? Ang mainit na kabataan ay sumunod na malapit sa likod ni Nan Gongsheng at ng dugo ng demigod. Sa pagdaan ng libingan, Weng. Gumamit si Nan Gongsheng ng spatial movement skill at nahuli sa dugo ng demigod, agad na sinubukang pigilan ito. Ikaw at ako ay magsama at tapusin muna si Nan Gongsheng. Pag-uusapan natin kung paano hatiin ang dugo ng demigod mamaya. Nagsalita si Meng Shi. Alam niya ng kaunti o dalawa ang tungkol sa mainit na kabataan. Ang tanging dahilan kung bakit nakapasok si Wen Luan sa Demigod Forgotten Garden ay dahil sa Thousand Darkness Sacred Clan. Mas angkop para sa kanila na magtrabaho ng magkasama kaysa sa kanya na magtrabaho kasama si Nan Gongsheng. Oo naman. Sumang-ayon ang mainit na kabataan. Kahit na nakita niyang mahirap ang spatial na kakayahan at lakas ng labanan ni Nan Gongsheng. Patayin. Nang matapos ang usapan ng dalawa, walang pag-aalinlangan silang pumunta sa Nan Gongsheng. Ang balat ng mainit na kabataan ay ganap na ginto habang inilabas niya ang isang malaking kamay patungo kay Nan Gongsheng. Nightmare Dimension. Si Meng Shi ay kumislap pasulong, at ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang lumiwanag sa isang panaginip na liwanag. Ang kapangyarihan ng isang bangungot ay lumitaw sa katotohanan at nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang imposible ay naging posible. Kasabay nito, ang kanyang buhok at mga braso ay naging 2 o 3 beses na mas mahaba habang sila ay nag-swipe patungo sa Nan Gongsheng. Ang gayong kakayahan ay lumabag sa mga tuntunin ng katotohanan. Malamig na ngumisi si Nan Gongsheng habang ang hangin sa paligid niya ay natatakpan ng kulay pilak na liwanag. Tila ang espasyo mismo ay umaagos. Boom! 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 Ang pinagsamang pag-atake ng dalawang King Prodigy ay yumanig sa katawan ni Nan Gongsheng at naging unstable ang kanyang defensive spatial technique. Kasabay nito, Miyaw! Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang sumanib sa kadiliman ng daanan, at isang sandang na kasing itim ng anino ang lumitaw sa kanyang paa. Sa sandaling ito, nagsimulang mabuo ang malabong Eye of Heaven sa kalangitan. King of Gods, Kabanata 664. Ang munting magnanakaw na pusa ay nagpapakita. Dahil malapit nang masira ang balanse ng 3 King Prodigy, hindi na makatayo si Zhao Fang. Masama para sa akin kapag natapos ni Meng Shi at Wen Luan ang Nan Gongsheng. Hindi gustong makita ito ni Zhao Fang. Kahit gaano pa kalaki ang banta ni Nan Gongsheng, nagmula rin siya sa Mystic True Sacred Clan, at ang kombinasyon ni Meng Shi at Wen Luan ay magiging mas malaking panganib kay Zhao Fang. Boom! 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 Ang spatial secret technique ni Nan Gongsheng ay nagawang hadlangan ang pag-atake ni Meng Shi at Wen Luan pansamantala. Shua! Sa isang kislap ng pilak, kinuha ni Nan Gongsheng ang dugo ng demigod at lumipad patungo sa pinakagitna ng libingan. Nightmare Prison. Ikinumpas ni Meng Shi ang kanyang kamay, at ang mga mahihinang linya ay bumuo ng isang bilangguan at nagsanib sa realidad, na nagpababa sa kakayahan ni Nan Gongsheng na gumalaw. Heaven Silang War Punch. Ang mainit na kabataan ay tumalon sa hangin at nagpadala ng gininto ang kamao kay Nan Gongsheng, na hamarang sa kanyang mga landas ng pag-urong. Spatial Sky Slash. Hinawakan ni Nan Gongsheng ang Chenkun Sword at iwinagayway ito, na bumubuo ng malagagamba na mga bitek sa hangin. Bam! Pang! Ang pilak na liwanag na nagmumula sa Nan Gongsheng ay kumupas ng higit sa kalahati. Inatake din ng halimaw na hari at pinakawalan ang magnificent power nito. Wow! Napaatras si Nan Gongsheng habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang dugo ng demigod ay nakatakas din sa kanyang kontrol. Bakas sa mukha niya ang puot at ayaw. Sa solong labanan, hindi si Meng Shi o ang mainit na kabataan ang magiging katapat niya. Gayunpaman, si Meng Shi ay kasalukuyang may halimaw na hari at ang tulong ng mainit na kabataan.
Tapusin mo muna siya. Malamig na tumawa si Meng Shi habang ang kanyang buhok ay humaba ng ilang beses at pinipigilan ang dugo ng demigod sa loob ng isang sulok ng Nightmare Prison. Ang mainit na kabataan at ang halimaw na hari ay sumugod kay Nan Gongsheng. Sinubukan ni Meng Shi na pigilan ang dugo ng demigod habang sinubukan ng mainit na kabataan na pigilan si Nan Gongsheng na makatakas. Malinaw na pareho nilang gustong patayin si Nan Gongsheng, o kahit man lang ay masaktan siya ng husto hanggang sa antas na hindi na niya kayang ipaglaban ang dugo ng demigod. Hindi mahirap para sa akin na tumakas, ngunit ibigay ang dugo ng demigod ng ganito. Nagdilim ang mga mata ni Nan Gongsheng dahil sa kawalan ng kakayahan at pag-aatubili. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang puso habang nakatingin sa isang bagay sa hangin. Sa partikular, ang hangin sa likod ni Meng Shi. Nagsimulang mabuo ang malabong balangkas ng isang mata. Meow. Isang maliit na paws ang magnanakaw na nakatago sa isang sulok ng daanan ang biglang tumalon. Whoosh. Isang misteryosong transparent na punyal ang kumislap sa kadiliman. Ang flash ng liwanag ay napuno ng malamig na layunin ng pagpatay. Shadow Kill Imperial Dagger. Bulalas at nagbabala ang mainit na kabataan dahil ang punyal ay dumiretso sa mga mata ni Meng Shi. Isang strike na pinagsama sa kalawakan. Nagliwanag ang mga mata ni Nan Gongsheng. Mahirap isipin kung anong antas ng kahusayan ang naabot ng kasing laki ng palad na ito sa mga tuntunin ng spatial assassination. Kahit na ang normal na half-step na kings ay malamang na hindi makakaiwas sa pag-atake. Nagbago ang ekspresyon ni Meng Shi. Naramdaman niya ang malamig na pagpatay na nakatusok sa kanyang puso, at nagsimulang sumakit ang kanyang mga mata. Kahit na siya ay nasa nightmare dimension, hindi niya gustong gawin itong tama dahil ang dagger na ito, ang Shadow Kill Imperial Dagger, ay nasa parehong level ng Chenkun Sword at Skylocking Bow. Pinagsama ng Shadow Kill Imperial Dagger ang Dao of Assassination at ang Dao of Space. Maaari nitong baliwalain ang depensa sa isang tiyak na antas, at maging ang hindi mapatay na mga Death Guard ay nabahala nito. Shoo! Tila nakita ni Meng Shi ang sarili na tinutusok ng punyal. Buksan. Magagamit lamang ni Meng Shi ang kanyang buhok para harapin ang Shadow Kill Imperial Dagger. Pagkatapos ng lahat, hawak niya ang purple na sungay gamit ang isang kamay at kinokontrol ang halimaw na hari gamit ito, habang ang kanyang kabilang kamay ay naghihigpit sa dugo ng demigod. Boom! Sa buff ng Nightmare Dimension, tumaas ng husto ang kanyang mahabang buhok. Siya ay halos may battle power na maihahambing sa isang hari. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay agad na naanod. Napabuntong hininga si Nan Gongsheng, ngunit tumalon ang kanyang puso sa sumunod na sandali nang may maaninag siya. Maghintay. Bulalas ni Meng Shi. Napagtanto niya na ang Shadow Kill Imperial Dagger ay nawala sa Nightmare Dimension. Isang kakaibang aura ng space ang pumasok sa kanyang Nightmare Dimension. Shoo! Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay tumusok sa isa sa mga pulso ni Meng Shi. Mas tiyak, ang Shadow Kill Imperial Dagger ay biglang lumitaw sa loob ng kanyang pulso, pagkatapos ay tumusok dito. Spatial Movement. Nagulat si Nan Gongsheng. Sa kanyang talento sa space, nakikita niya ang teorya sa likod ng Shadow Kill Imperial Dagger. Arg! Napasigaw si Meng Shi habang umaagos ang dugo mula sa kanyang pulso, ang pulso na nakahawak sa purple na sungay. Gago! Ang ekspresyon ni Meng Shi ay kapansin-pansing nagbago ng tila may bigla siyang napagtanto. Ang lilang sungay. Ito ay isang natatanging bagay na mayroon siya, na maaaring kontrolin ang halimaw na hari. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, isang madilim na pilak na liwanag ang dumaan. Meow meow. Tila nag-aabang ang munting paws ang magnanakaw nang bigla nitong hawakan ang sungay na may lilang kaliskis. Ang eksenang ito ay nabigla sa dalawa pang King Prodigy. Tumigil ka. Umungol si Meng Shi nang lumitaw ang galit sa kanyang nakamamanghang mukha. Ang lilang sungay ay ang kanyang pinakamalaking card sa Demigod Forgotten Garden. Habang hawak ang isang halimaw na hari, kapwa nag-iingat si Nan Gongsheng at ang mainit na kabataan sa kanya. Bumalik ka dito. Inilipat ni Meng Shi ang kanyang Nightmare Bloodline sa buong lawak nito, at ang mga mahihinang linya ay tumusok patungo sa maliit na paws ang magnanakaw. Gayunpaman, ang maliit na paws ang magnanakaw ay sobrang maliksi, at alam nito ang mga special na sikretong pamamaraan,
kaya't nagawa nitong iwasan ang pag-atake gamit ang mga hindi kapani-paniwalang pamamaraan. Sa liksi, walang maihahambing sa munting pas ang magnanakaw. Malungkot ang ekspresyon ni Meng Shi. Nang malapit na siyang gumamit ng higit pang mga killing moves. Divine Light of Destruction. Isang nakamamanghang Asher Light ang bumaril kay Meng Shi sa dimensyon ng Nightmare. Iyon. Nanginginig ang figure ni Meng Shi, at ang kanyang Nightmare Dimension ay halos nahiwa-hiwalay ng Divine Light of Destruction. Bumaba ng kalahati ang kapangyarihan nito. Siya yon. Nakita ni Meng Shi ang isang malamig na asol na mata na nakatingin sa kanya. Meow. Gamit ang pagkakataong ito, sumanib sa kadiliman ang munting pas ang magnanakaw at nawala. Huwag mong hayaang mawala ito. Halos hindi maramdaman ni Meng Shi kung saang direksyon tumatakbo ang maliit na pas ang magnanakaw. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi tumakbo patungo sa labas. Meow meow. Hinawakan nito ang lilang sungay at ngumiti ng tagumpay ng ngiti. Imbes na tumakbo, nakatayo lang ito. Parehong huminto si Nan Gongsheng at ang mainit na kabataan. Bagamat malakas ang pasang ito, hindi ito sapat na malakas para direktang lumaban kay Meng Shi. Gayunpaman, naunawaan nila ang susunod na sandali. Arg! Isang magnificent power ang bumalot sa munting pas ang magnanakaw. Shua! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay hinayla patungo sa isang mabangong hayop na may kulay ube. Ang halimaw na hari. Nanginginig ang puso ng tatlong King Prodigy. Meow meow. Hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang lilang sungay at inilabas ang dibdib nito habang may pagmamalaki itong nakaupo sa halimaw na hari. Ang sayaw nito ay halos umubo ng dugo si Meng Shi. Ang halimaw na hari ay kinokontrol nito ngayon. Si Nan Gongsheng at ang mainit na kabataan ay parehong natigilan. Hindi nila ito inaasahan sa lahat.